Hayaan mo na siya, Mommy. Sanay naman si Tala sa hirap. Besides, wala naman siyang ibang pupuntahan. She's just an investment that hasn't paid off yet. Ang mga salitang yon ay hindi isinigaw. Binigkas ang mga ito sa isang tinig na mahina, kalmado, at puno ng nakagigimbal na lamig. Tumagos mula sa siwang ng nakasarang pinto ng master bedroom. Kilalang kilala ko ang boses na yon. Iyon ang boses na nangakong mamahalin ako sa hirap at ginhawa. Iyon ang boses ni Rafael. Nakatayo ako sa labas ng pinto. Nanigas ang buong katawan habang hawak ang isang mabigat na tray. Umusok pa ang mainit na mangkok ng kare-kare na maingat kong niluto sa loob ng 4 na oras dahil ito ang paborito niya. Sariwa pa ang mapulang paso sa aking hintuturo, isang munting sugat na nakuha ko kanina habang nagmamadaling hanguin ang kawali para lang umabot sa oras ng pag-uwi niya. Ininda ko ang hapdi kanina, inisip kong maliit na bagay lang yon kumpara sa ngiting sasalubong sakin. Pero ngayon, habang nakadikit ang tenga ko sa pinto, tila nawala ng pakiramdam ang aking balat. Ang tanging nararamdaman ko ay ang pagguho ng isang pundasyon sa loob ng aking dibdib. Investment? Puhunan? Yun lang ba ako sa kanya? Isang gamit na kailangang magtubo at kung hindi ay pwede nang itapon. Ang mangkok ng kare-kare sa aking mga kamay ay tila naging kasing bigat ng mundo. Gusto kong bitawan ito. Gusto kong pumasok sa loob at isampal sa kanya ang tray. Pero hindi ko ginawa. Sa halip, humigpit ang hawak ko sa pinggan hanggang sa mamuti ang aking mga knuckles. Ang mga luha ay nagbadyang tumulo, pero pilit kong pinihit pabalik. Sanay na akong lumunok ng pait. Tila bumalik ang aking diwa sa mga pangyayari kaninang hapon. Naalala ko ang matinding hiya na naramdaman ko habang papasok sa isang pawn shop sa bayan. Suot ko ang aking kupas na bestida, yuko ang ulo para walang makakilala sa asawa ng tanyag na arkitekto na si Rafael de Villa. Sa aking palad ay ang huling pares ng hikaw na pamana ni Lola. Mga perlas na kasing puti ng buwan na siyang tanging yaman na natitira sa akin mula sa aking pamilya. Ibinigay ko yon sa estante kapalit ng perang pambayad sa sugal ni Mommy Imelda. Sinabi niya kasing kailangan daw yon para sa gamot. Pero alam ko ang totoo. At alam kong alam din ni Rafael ang totoo. Pero ako pa rin ang nagbayad. Ako pa rin ang nagsakripisyo. Bumalik ako sa kasalukuyan nang marinig ko ang matapobresang tawa ng aking biyenan mula sa loob ng kwarto. Buti naman alam mo yan, Rafael. Sagot ni Mommy Imelda. Ang boses niya ay parang asido na tumutunaw sa bakal. I told you from the start. Ang mga babaeng galing sa putikan, kahit anong bihisan mo, amoy putik pa rin. Sayang lang ang ganda ng lahi natin kung sa kanya ka lang magkakaanak. Mabuti na lang. At nandyan si Celine. She can give you the connections we need. Celine, ang pangalang iyon ay parang tinik na bumara sa aking lalamunan. Si Celine, na anak ng may-ari ng construction firm. Si Celine na laging business partner daw. Huminga ako ng malalim. Pilit na pinakalma ang nanginginig kong kalamnan. Kailangan kong maging ilaw ng tahanan. Kailangan kong maging mabuting asawa. Kumatok ako ng 3 beses bago dahan-dahang pinihit ang seradura ng pinto. Nagsuot ng maskara ng isang masunuring may bahay. Pagpasok ko, ang silid ay amoy mamahaling pabango. Amoy ni Mommy Imelda na humalo sa amoy ng air freshener. Nakaupo si Rafael sa gilid ng kama habang si Mommy Imelda ay nakatayo sa harap ng salamin. Inaayos ang kanyang mga alahas. Ni hindi man lang sila nagulat sa pagpasok ko, para bang isa lang akong hangin na dumaan. Dinner is ready. Mahina kong sabi. Inilapag ang tray sa maliit na mesa. Nagluto ako ng kare-kare, Raf. Di ba request mo ito? Hindi ako tinignan ni Rafael. Nanatili ang mga mata niya sa kanyang cellphone. Ang mga daliri ay mabilis na nagtatype ng mensahe. Ang katahimikan ay nakabibingi. Ang tanging tunog ay ang mahinang ugong ng aircon at ang pagtibok ng sarili kong puso sa aking mga tainga. Wala akong gana.
Malamig na sagot ni Rafael. Hindi pa rin tumitingin. Kumain na kami ni Mami sa labas, kasama si Celine. Ipasok mo na lang yan sa ref. Parang sinaksak ang puso ko. 4 na oras. 4 na oras akong nakatayo sa harap ng kalan. Ang paso sa kamay ko ay nagsimulang kumirot muli. Tila nakikisabay sa sakit ng pagbabaliwala niya. Pero Raf, pilit kong ngumiti kahit basag na ako sa loob. Mainit pa ito. Kahit tikman mo lang, ginamitan ko ito ng peanut sauce na gawa sa... Sinabi ng busog ako. Biglang tumaas ang boses ni Rafael. Sa wakas, tumingin siya sa akin. Pero wala doon ang pagmamahal. Ang nakita ko sa kanyang mga mata ay purong inis, pagkayamot. Parang ang presensya ko ay isang malaking abala sa kanyang buhay. Napahakbang ako paatras. Muntik ko nang matabig ang lampara. Si Mami Imelda ay lumingon at tinaasan ako ng kilay. Ang kanyang tingin ay puno ng pangungutya. Huwag ka ngang makulit tala. Singhal ni Mami Imelda habang hinahaplos ang kanyang leeg na puno ng ginto. Gintong alam kong galing sa pawis ng anak ko o di kaya ay galing sa mga utang na ako ang nagbabayad. Ang ingay-ingay mo. Masakit ang ulo ko. By the way, nasaan na yung pera? Naibenta mo na ba yung basura mong alahas? Basura. Ang mga hikaw na yon ay isinuot ng lola ko sa kanyang kasal. Basura lang pala sa kanya. Opo, Mami. Sagot ko nang nakatungo. Nasa ibabaw po ng dresser ninyo ang sobre. Good. Sabi niya na parang nagtataboy ng langaw. Now, get out. Mag-uusap pa kami ng asawa mo tungkol sa kinabukasan ng kumpanya. Something you wouldn't understand. Tumalikod ako. Bawat hakbang palayo ay parang paglalakad sa bubog. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin sa kanila na ako ang nagbabayad ng kuryente sa bahay na ito gamit ang kita ko sa paghahabi. Gusto kong isumbat na ang kumpanya ni Rafael ay nakatayo dahil sa lupang ipinamana ng tatay ko. Pero nanatili akong tahimik. Kasi mahal ko siya. Kasi nangako ako sa harap ng altar. Pagsara ko ng pinto, hindi ako umalis agad. Nanatili akong nakatayo sa madilim na hallway. Ang mga luha ay tuluyan ng umagos sa aking mga pisngi ng walang tunog. Niyakap ko ang sarili ko. Damang-dama ang lamig na nanggagaling sa kawalan ng pagmamahal. At doon, narinig ko ang huling dagok, ang huling pako sa kabaong ng aking pag-asa. Muling nagsalita si Rafael. Ang boses niya ay mas malinaw ngayon. Don't worry, Ma. Konting tiis na lang. Nasa akin na ang draft ng kontrata. Kapag napapirma ko siya sa pagbenta ng weaving workshop ng tatay niya, may pondo na tayo para sa kasal namin ni Celine. Sisiguraduhin kong wala siyang matatanggap ni Singkong Duling. Napahawak ako sa aking bibig upang pigilan ang paghikbi. Ang workshop ni tatay, ang kaisa-isang bagay na natitira sa alaala ng aking ama. Ang lugar kung saan ko hinahabi ang bawat pangarap ko. Gusto niyang ibenta yon para ipangkasal sa ibang babae. Tumingin ako sa aking mga palad. Magaspang, puno ng kalyo at sugat dahil sa paghahabi at gawaing bahay. Ito ang mga kamay na nag-aruga sa kanya noong walang-wala pa siya. Ito ang mga kamay na nagluto, naglaba, at nagpunas ng kanyang pawis. Ganito na lang ba? Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya. Bakit ako pa ang naiwan sa ulan na walang payong habang siya ay nagpapakasasa sa init ng iba? Nagising ako kinabukasan na may kakaibang bigat sa aking tiyan. Hindi ito ang karaniwang gutom o ang pamilyar na sakit ng sikmura dahil sa lipas na pagkain. Ito ay isang uri ng pagkahilo na tila pinipiga ang aking loob, kasabay ng isang matinding pag-ikot ng aking paningin. Agad akong bumangon at tumakbo patungo sa banyo. Halos madapa ako sa pagmamadali bago ko mailabas ang lahat ng kinain ko kagabi sa lababo. Nang mahimasmasan, napatingin ako sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik sa akin ay tila isang estranghero. Maputla. May malalim na itim sa ilalim ng mga mata.
at payat na payat. Pero sa kabila ng hitsura kong yon, may kutob na sumibol sa aking dibdib. Isang kutob na nagtulak sa akin upang buksan ang cabinet sa ilalim ng lababo at kunin ang isang maliit na kahon na matagal ko nang itinago doon. Ang pregnancy test kit. Ilang minuto nang nakabibinging katahimikan ng lumipas habang nakaupo ako sa gilid ng bathtub. Nanginginig ang mga kamay na hawak ang maliit na stick. Ang tanging naririnig ko ay ang mabilis na tibok ng aking puso na parang gustong kumawala sa aking dibdib. At nang tingnan ko ito, halos huminto ang mundo. 2 guhit, 2 matingkad na pulang linya. Positibo. Napahawak ako sa aking bibig upang pigilan ang isang impit na tili. Luha ang unang lumabas sa aking mga mata. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa isang magulong halo ng takot at pag-asa. Sa loob ng 5 taon, ito ang tanging ipinagdasal namin ni Rafael. Ito ang kulang. Ito ang dahilan kung bakit sinasabi ni Mommy Imelda na wala akong kwenta. Pero ngayon, nandito na siya. Isang ngiti ang sumilay sa aking mga labi habang hinihimas ko ang aking tiyan na wala pang umbok. Baka ito na yon. Baka ito ang sagot. Kapag nalaman ni Rafael na magiging ama na siya, baka magbago ang lahat. Baka hindi na nila ituloy ang plano nila ni Celine. Baka mahalin na niya ulit ako. Ang batang ito ang magiging tulay namin pabalik sa isa't isa. Inilihim ko muna ang balita. Gusto ko itong sabihin sa tamang pagkakataon. Marahil mamayang gabi, kapag maayos na ang mood niya. Lumabas ako ng kwarto na may bagong sigla, handang harapin ang anumang hamon ng araw na ito dahil alam kong hindi na ako nag-iisa. Ngunit ang pag-asa ko ay agad na sinubok pagbaba ko ng hagdan. Naroon sila sa sala. Nakaupo si Rafael sa sofa at sa tabi niya ay si Celine, ang babaeng laging laman ng mga usapan nila. Nakasuot si Celine ng isang eleganteng puting bestida na tila ba siya ang senyora ng bahay na ito. Si Mommy Imelda naman ay abot-tenga ang nasangiti habang naghahain ng merienda, isang bagay na hindi niya kailanman ginawa para sa akin. Naku Celine, Hija, bagay na bagay sa iyo ang decor ng bahay na ito. Papuri ni Mommy Imelda habang nagsasalin ng tsa. You really bring light to this gloomy place. Hindi tulad ng iba dyan na nagdadala lang ng malas. Alam kong ako ang pinariringgan niya, pero pinili kong maging bingi. Huminga ako ng malalim at lumapit sa kanila. Magandang umaga po. Bati ko ng mahina. Lumingon si Celine at ngumiti. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Oh, hi Tala. Nandyan ka pala. I didn't notice you. You look tired. Are you sick? Ayos lang ako. Sagot ko, pinipigilan ng inis. May kailangan po ba kayo? Actually, singit ni Rafael, ni hindi man lang ako tinapunan ng tingin, ipagtimpla mo kami ng kape. Yung barako, gusto ni Celine ng matapang. Gusto kong sabihin na hindi ako katulong. Gusto kong isigaw na asawa ako at buntis ako sa anak niya. Pero naalala ko ang 2 guhit sa stick. Para sa bata. Gagawin ko ito para sa bata. Tumalima ako at nagtungo sa kusina. Habang nagtitimpla, nanginginig ang aking mga kamay. Rinig na rinig ko ang tawanan nila mula sa sala. Pinag-uusapan nila ang isang bagong resort na itatayo sa Bataan. Ang resort na itatayo sa lupa ng tatay ko. Kumuyom ang aking mga palad. Bumalik ako sa sala, dala ang tray ng kape. Dahan-dahan ang lakad ko. Maingat. Pero nang ilalapag ko na ang tasa sa tapat ni Celine, bigla siyang humalakhak ng malakas at ikinumpas ang kanyang kamay. Tila may ikinukwento kay Rafael. Ang kanyang braso ay tumama sa tray na hawak ko. Nawalan ako ng balanse. Ang mainit na kape ay tumapon. Hindi sa sahig, hindi sa mesa, kundi direkta sa aking dibdib at tiyan. Ang init ay parang kumukulong asido na bumaon sa aking balat. Napasigaw ako sa gulat at sakit. Nabitawan ng tray na lumikha ng matinding ingay sa pagbagsak nito sa sahig. Ang unang instinto ko ay hindi ang tingnan ang paso sa aking balat. Ang una kong ginawa ay yakapin ng mahigpit ang aking tiyan.
Anak ko. Bulong ng isip ko. Huwag ang anak ko. Sa halip na tulungan ako, narinig ko ang matinis na tili ni Mami Imelda. Tala, ano ba ang ginagawa mo? Ang tanga-tanga mo talaga. Sigaw niya, dali-daling lumapit kay Celine para tingnan kung natatalsikan ba ang damit nito. Celine, Yeja, are you okay? Nadumihan ba ang dress mo? I'm fine, tita. Sagot ni Celine. Nakatingin sa akin na may halong pandidiri habang pinapagpag ang kanyang damit na wala namang mantsa. Grabe naman na tala. You should be more careful. Muntik na ako dun ah. Napatingin ako kay Rafael. Nakaupo lang siya, nakatingin sa akin na nakaluhod sa sahig, habang basang-basa ng mainit na kape, ang aking damit. Hinihintay kong tumayo siya. Hinihintay kong itanong niya kung ayos lang ako. Hinihintay kong ipagtanggol niya ako. Pero umiwas lang siya ng tingin at bumuntong hininga. Tila ba napakabigat na pasakit para sa kanya ang pagiging lampa ko. Magbihis ka na nga, sabi niya sa malamig na tono. Nakakahiya sa bisita. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang paghihiwalay ng aking kaluluwa sa aking katawan. Ang pisikal na sakit ng paso sa aking balat ay wala kumpara sa lamig na bumalot sa aking puso. Dahan-dahan akong tumayo, hawak pa rin ang aking tiyan, at naglakad palayo ng walang imik. Hindi nila nakita ang luhang pumatak sa sahig. Dumiretso ako sa opisina ni Rafael sa itaas para kumuha ng first aid kit na nakatago doon. Habang hinahanap ko ang ointment para sa paso, nahagip ng mata ko ang kanyang briefcase na nakabukas sa ibabaw ng mesa. May isang folder na nakausli at pamilyar ang logo sa harap nito, ang logo ng workshop ni tatay. Dahil sa kutob, nilapitan ko ito. Nanginginig ang aking mga daliri habang binubuklat ang folder. Bumagsak ang mundo ko. Ito ay isang Deed of Absolute Sale. Kasulatan ng pagbenta ng lupain at workshop ng pamilya ko sa kumpanya ng pamilya ni Celine. Nakasaad doon ang halaga. Isang halagang sapat para bayaran ang lahat ng utang ni Mami Imelda at pondohan ang marangyang kasal. Pero hindi iyon ang nagpatigil ng tibok ng puso ko. Ang nagparalisa sa akin ay ang nakita ko sa ibabang bahagi ng papel. Naroon ang pangalan ko at sa ibabaw nito ay ang aking lagda. Isang lagda na hindi ko kailanman isinulat. Peke, ginaya. Napahawak ako sa mesa upang hindi ako matumba. Ang mga narinig ko kagabi ay hindi lang plano. Ginagawa na nila. Ninanakaw na nila ang pamana ng ama ko habang pinaglilingkuran ko sila ng kape. Niloloko nila ako ng harap-harapan. Ang pag-asa na naramdaman ko kaninang umaga dahil sa 2 pulang guhit ay biglang naglaho, napalitan ng isang nakasusulasok na takot. Kung kaya nilang pikein ang pirma ko, ano pa ang kaya nilang gawin? Kung malalaman nila na buntis ako, gagamitin ba nila ang anak ko para lalo akong itali at kontrolin? O baka kunin nila ang bata at itapon ako, oras na makuha nila ang lupa. Sa katahimikan ng opisina, habang amoy ko ang sarili kong sunog na balat at ang lansa ng kape, napagtanto ko ang isang mapait na katotohanan. Wala akong kakampi sa bahay na ito. Ang asawa ko ay hindi ko kakampi. Ang batang nasa sinapupunan ko ay nasa panganib. At kailangan kong tumakas. Ngunit bago pa ako makagalaw, narinig ko ang mga yabag ng paa sa hagdan. Papalapit sa opisina. Papalapit sa akin. Ang papel na hawak ko ay tila naging isang piraso ng nagbabagang uling na pumapaso sa aking mga daliri. Deed of Absolute Sale. Ang mga letrang iyon ay sumasayaw sa aking paningin. Niloloko ako, tinatawanan ako. Sa ibaba nito, ang aking pirma, peke. Ngunit sapat na para nakawin ang huling alaala ng aking ama. Ang amoy ng kape sa aking damit ay humalo sa amoy ng lumang papel at alikabok. Lumilikha ng isang nakasusulasok na hangin na nagpapasikip sa aking dibdib. Hindi ko na malaya na bumukas ang pinto. Anong ginagawa mo dito? Ang boses ni Rafael ay matigas, puno ng iritasyon. Lumingon ako
at nakita ko siyang nakatayo sa may pintuan. Ang kanyang mukha ay hindi maipinta. Sa likod niya, nakasilip si Mommy Imelda. Ang mga mata nito ay naniningkit tulad ng isang ahas na handang manuklaw. Itinaas ko ang papel. Ang kamay ko ay nanginginig sa galit na ngayon ko lang naramdaman ng ganito katindi. Ano ito, Raf? Ang boses ko ay basag. Halos hindi lumabas sa aking lalamunan. Pirma ko ito, pero hindi ako pumirma. Ibebenta mo ang workshop ni tatay? Iyon na lang ang natitira sa akin. Lumapit si Rafael at padarag na inagaw ang folder mula sa aking kamay. Hindi siya tumingin sa akin ng may pagsisisi. Sa halip tiningnan niya ako ng may pagkayamot. Tila ba ako pa ang may kasalanan na nahuli ko siya? It's just a piece of land, tala. Sigaw niya, ang kanyang boses ay dumagundong sa apat na sulok ng kwarto. Lupa lang yan. We need the money. Ang kumpanya, ang reputasyon namin. Everything is falling apart. Kung hindi ko ibebenta yan, mawawalan tayo ng lahat. Tayo? Mapait kong sagot. Ang mga luha ay nagsimulang umagos. Wala nang tayo, Raf. Narinig ko kayo kagabi. Para sa kasal niyo ni Celine ang perang to, hindi ba? Ginagamit mo ang pamana ng ama ko para pondohan ang pagtataksil mo. Biglang humalakhak si Mommy Imelda. Pumasok siya sa kwarto at may inihagis na isang brown envelope sa aking paanan. Ang mga litrato ay kumalat sa sahig. Napatingin ako sa mga ito. Ako, kausap ang hardinero. Ako, inaabutan ng tubig ang driver. Mga simpleng tagpo ng pakikipagkapwa-tao na kinuhaan ng litrato mula sa malayo upang magmukhang masama. Huwag ka nang magmaang-maangan, tala, wika ni Mommy Imelda. Ang kanyang boses ay puno ng lason. Ikaw ang nagtataksil. Matagal na kaming may duda sa'yo. Ang kapal ng mukha mong magkunwaring biktima habang niloloko mo ang anak ko sa sarili naming pamamahay. Hindi totoo yan. Sigaw ko. Lumuluhod para pulutin ang mga litrato. Raf, maniniwala ka ba sa kanya? Kilala mo ako. Mahal kita. Tumingin ako kay Rafael, naghahanap ng kahit katiting na pagdududa sa kanyang mga mata. Pero wala. Ang nakita ko lang ay isang malamig na pader. Gusto niyang maniwala. Gusto niyang maniwala sa kasinungalingan para hindi niya maramdaman ang bigat ng sarili niyang konsensya. Get out, mahinang sabi ni Rafael. Raf, makinig ka. Humakbang ako papalapit sa kanya. Akmang hahawakan ng kanyang braso. Sasabihin ko na sana ang tungkol sa bata. Buntis ako, Raf. Magkakaanak na tayo. Ngunit bago pa man lumabas ang mga salitang iyon, naramdaman ko ang malakas na pagtulak ng kanyang kamay sa aking balikat. Sinabi ng lumayas ka. Ang tulak na yon ay hindi lang basta pagtataboy. Iyon ay puno ng galit, puno ng pagnanais na saktan ako. Nawalan ako ng balanse. Ang aking mga paa ay dumulas sa makinis na sahig. Bumagsak ako. Ang mundo ay tila bumagal. Naramdaman ko ang matigas na kanto ng mesa na tumama ng malakas sa aking tagiliran, direkta sa aking puson. Isang matinis na sakit ang agad na kumalat sa aking buong katawan. Parang may pumutok sa loob ko. Napasinghap ako ng hangin ngunit walang pumasok. Napahawak ako sa aking tiyan, namimilipit sa sakit habang nakahiga sa malamig na sahig. Ang arte mo! Sigaw ni Mommy Imelda. Tumayo ka dyan at lumayas ka na. Hindi ako makagalaw. Ang sakit ay nagmula sa aking puson at gumapang pababa sa aking mga hita. Tumingin ako kay Rafael, ang mga mata ko ay nagsusumamo. Tulungan mo ako, ang anak natin. Pero hindi niya nakita ang sakit ko. Ang nakita lang niya ay ang galit na idinikta ng kanyang ina. Hinawakan niya ako sa braso at pilit na itinayo. Kinaladkad ako palabas ng opisina. Pababa ng hagdan hanggang sa marating namin ang pintuan sa harap. Sa labas, ang langit ay nagngangalit. Ang ulan ay bumubuhos ng walang humpay. Tila nakikisabay sa unos sa aking buhay.
Binuksan ni Rafael ang pinto at itinulak ako palabas. "Huwag ka nang babalik dito!" Sigaw niya bago ibinalibag ang pinto pasara. Bumagsak ako sa putikan. Ang malamig na ulan ay agad na bumalot sa aking katawan, humahalo sa mainit na kape at pawis. Ang hangin ay humahampas sa aking muka, pero wala akong naramdaman kundi ang sakit sa aking tiyan. Pinilit kong tumayo. Kailangan kong iligtas ang anak ko. Gumapang ako papunta sa gate. Ang bawat galaw ay parang paghihiwalay ng aking mga buto. Ngunit habang pilit akong bumabangon, naramdaman ko ang isang mainit na likido na dumaloy sa pagitan ng aking mga hita. Hindi ito ulan. Ito ay malapot, mainit, at puno ng buhay. Tiningnan ko ang aking palad na nakadikit sa aking binti. Sa ilalim ng madilim na langit at liwanag ng kidlat, nakita ko ang kulay na humalo sa tubig ulan. Pula, dugo. Napahiga ako sa basang semento. Ang aking mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa aking tiyan. Isang ungol ng paghiagpis ang lumabas sa aking bibig. Hindi sigaw, kundi isang tunog ng hayop na nasugatan ng malubha. "Anak!" Bulong ko sa gitna ng ingay ng ulan. "Wag, parang awa mo na." Kumapit ka, pero naramdaman ko ang pag-alis ng buhay. Ang maliit na pag-asa, ang 2 pulang guhit kaninang umaga, ang pangarap na binuo ko sa loob ng ilang oras. Lahat ay inanod ng ulan, kasama ng dugo sa aking paanan. Wala na. Ubos na. Ang lamig ay nagsimulang pumasok sa aking mga buto, ngunit ang puso ko ay mas malamig pa. Unti-unting nagdilim ang aking paningin. Ang ingay ng ulan ay naging parang ugong na lang sa malap. Sa huling sandali bago ako lamunin ng dilim, naaninag ko ang isang pares ng headlights na papalapit. Isang lalaki ang tumatakbo patungo sa akin, sumisigaw, pero hindi ko na marinig ang kanyang boses. Ang tanging nasa isip ko ay ang init na nawala sa akin at ang pangako ng paghihiganti na isinilang sa sandaling namatay ang aking pagiging ina. At doon, sa gitna ng putik at dugo, namatay si Tala. Nagising ako sa isang silid na puti ang lahat. Ang kisame, ang mga pader, ang kumot na nakabalot sa aking katawan. Lahat ay malinis, lahat ay tahimik. Wala na ang ingay ng bagyo, wala na ang putik sa aking balat. Ngunit sa ilalim ng amoy ng matapang na antiseptiko at gamot, may hinahanap ang aking pang-amoy na hindi ko matagpuan. Wala na ang amoy ng dugo. At higit sa lahat, wala na ang pintig na naramdaman ko sa aking sinapupunan kahapon. Ang katawan ko ay mabigat, tila gawa sa tingga, pero ang pakiramdam sa aking tiyan ay hungkag, walang laman. Isang malalim na balon ng kawalan kung saan dati ay may munting pag-asa na sumibol. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang lalaki. Nakasuot siya ng formal na damit. Ang kanyang mukha ay pamilyar, ngunit malabo sa aking alaala. Siya ang abogado ni Celine. Si Attorney Renzo. Sa likod niya ay isang doktor na may malungkot na mga mata. Hindi na nila kailangang magsalita. Nabasa ko na sa kanilang mga tingin ang hatol. "Ikinalulungkot ko, Mrs. De Villa," ang sabi ng doktor sa mababang boses. Tila natatakot na basagin ako. Nawala ang bata. Ang impact ng pagbagsak, masyadong malakas. Nagkaroon ng internal bleeding. Kinailangan naming tanggalin ang iyong matris upang iligtas ang iyong buhay. Tinanggal. Ang salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa aking isipan. Hindi lang nila kinuha ang anak ko. Kinuha nila ang kakayahan kong maging ina muli. Ang sinapupunan ko ay naging isang libingan bago pa man ito naging duyan. Hindi ako umiyak. Walang luhang lumabas. Pakiramdam ko ay naubos na ang lahat ng likido sa katawan ko doon sa ulan. Nanatili lang akong nakatulala sa kisame, blanco, parang isang manikang tinanggalan ng PC. Umalis ang doktor. Naiwan si Renzo. Inakala kong aalis na rin siya. O di kaya ay magbibigay ng mga gasgas na salita ng pakikiramay. Pero hindi. Humila siya ng upuan
at naupo sa tabi ng aking kama. Ang kanyang presensya ay hindi mainit, kundi matatag, tulad ng isang bato sa gitna ng agos. Gusto mo bang makita kung ano ang ginagawa nila ngayon? Tanong niya. Ang boses niya ay walang halong awa, kundi puno ng isang hamon. Hindi ako sumagot. Inilabas niya ang isang tablet at ipinatong ito sa aking hita. Sa screen, nakita ko ang isang video ng live coverage. Isang marangyang ballroom. Ang mga tao ay nakasuot ng nagniningning na mga gown at tuxedo. At sa gitna, nakatayo si Rafael at Celine. Magkahawak kamay. Tumatawa habang nagtataas ng champagne glass. Sa ibaba ng screen, ang headline ay tumatarak sa puso ko. Devilla at Go Empire, a merger of love and success. Habang inaagaw ng mga doktor ang buhay mo sa kamatayan kagabi, sabi ni Renzo, ang kanyang boses ay matalas. Sila ay nagdiriwang. At ito pa, inilipat niya ang larawan. Ito ay isang litrato ng workshop ni tatay. O kung ano ang natira dito. Ang mga pader ay giba na. Ang mga haligi ay nakatumba. Ang mga sinulid at telang hinabi ko ng ilang taon ay nakasama sa basura at graba na hinahakot ng bulldozer. Sinimulan na nilang gibain kaninang umaga. Dagdag ni Renzo. Gagawin daw itong parking lot ng resort. Sa sandaling iyon, may nabasag sa loob ko. Ang katahimikan at pamamanhid ay biglang naglaho, pinalitan ng isang init na nanggaling sa kaibuturan ng aking kaluluwa. Isang init na kasing tindi ng apoy na tumutupok sa aking pangarap. Ang aking anak, patay na. Ang aking matris, wala na. Ang pamana ng ama ko, abo na. At sila ay tumatawa. Isang ungol ang kumawala sa aking lalamunan. Mula sa mahina, paos na tunog, hanggang sa naging isang sigaw na puno ng puot at sakit. Sigaw na yumanig sa apat na sulok ng kwartong iyon. Sigaw ng isang ina na ninakawan ng lahat. Hinayaan lang ako ni Renzo. Pinanood niya akong magwala. Pinanood niya akong humagulgol hanggang sa mapagod ako at muling bumagsak sa unan. Hingal na hingal. Galit ka na ba? Tanong niya nang tumahimik ako. Mabuti. Dahil ang galit ay enerhiya. Ang lungkot, papatayin ka niyan. Pero ang galit, bubuhayin ka niyan. Tumingin ako sa kanya. Ang mga mata ko ay namamaga, pero malinaw na ang tingin. Bakit mo ako tinutulungan? Abogado ka nila. Dati, sagot niya. Tumayo siya at naglakad patungo sa bintana. May utang ako sa tatay mo, Tala. Isang utang na hindi ko nabayaran nung nabubuhay pa siya. At ngayong wala na siya, sa'yo ko ito babayaran. Tutulungan kitang bumangon, hindi dahil naaawa ako sa'yo, kundi dahil gusto kong makita kung paano mo sila lulunurin sa sarili nilang dugo. Napatingin ako sa aking mga kamay, maputla, nanginginig, pero buhay pa. May gunting ka ba? Tanong ko. Ang boses ko ay paos, pero buo. Kumunot ang noo ni Renzo, pero may kinuha siya sa drawer ng bedside table. Isang medical shears. Iniabot niya ito sa akin. Bumangon ako at dahan-dahang naglakad patungo sa salamin ng banyo. Nakita ko ang refleksyon ng isang babaeng losyang. May mahabang buhok na buhaghag, ang muka ay puno ng pasa at lungkot. Ito ang muka ng babaeng nagmakaawa. Ito ang mukha ng babaeng naniwala sa pag-ibig. Itinaas ko ang gunting. Ang tunog ng talim na humihiwa sa aking buhok ay parang musika ng paglaya. Bawat hibla na nalalaglag sa sahig ay kasama ang bawat taon ng pagiging martir. Ang bawat luto, bawat laba, bawat pagtitiis kay Mami Imelda, bawat paghihintay kay Rafael, pinutol ko ito hanggang sa maging maikli. Hanggang sa lumabas ang leeg ko, hanggang sa makita ko ang tapang sa aking panga na matagal nang nakatago. Tiningnan ko ang aking sarili. Sa huling pagkakataon, ang babaeng nasa salamin ay hindi na si Mrs. Devilla. Ang mga mata niya ay wala ng luha. Ang mga mata niya ay may apoy. Lumapit si Renzo sa may pintuan ng banyo
Nakasandal at pinapanood ako. "Anong plano mo?" tanong niya. Lumingon ako sa kanya. Hinawakan ko ang isang pulang sinulid na nakuha ko sa laylayan ng aking hospital gown. Itinali ko ito ng mahigpit sa aking daliri sa pwesto kung saan dating nakasuot ang aking wedding ring. Hinigpitan ko ito hanggang sa mamula ang dulo ng aking daliri, hanggang sa maramdaman ko ang kirot. Ang kirot na ito ang magpapaalala sa akin araw-araw na wag nang magmahal muli. "Patay na si Tala," sagot ko. Ang boses ko ay kasing lamig ng bakal. Ang natira na lang ay ang abo. At mula sa abo, sisiguraduhin kong masusunog sila. Ang hangin dito sa Baryo Pag-asa ay amoy asin at tuyo. Malayo ito sa amoy ng mamahaling air freshener sa mansyon ni Rafael at lalong malayo sa amoy ng antiseptiko ng ospital. Dito, ang simoy ng dagat ay humahalo sa usok ng mga nilulutong tinapa. Isang amoy na dati kong ikinahihiya noong pinipilit kong maging in Mrs. De Villa. Pero ngayon, ito ang amoy na nagpaparamdam sa akin na buhay pa ako. Umuwi ako sa lumang bahay ng aking tiyaising. Isang maliit na kubo na gawa sa kawayan at yero na nasa gilid ng bangin. Walang tiles ang sahig, kundi kawayan na kumukitit tuwing tinatapakan. Walang malambot na kama, kundi isang banig na inilatag sa sahig. Pero sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, nakatulog ako ng mahimbing. Dahil dito, walang nagmamatyag, walang nanghuhusga. Nagsimula ako sa wala. Wala akong puhunan, wala akong magarang makina. Ang tanging dala ko ay ang aking mga kamay at ang galit na nag-aalab sa aking dibdib. Pumunta ako sa likod bahay at hinalungkat ang tambakan ng mga lumang gamit. Doon, sa ilalim ng trapal, nakita ko ang lumang habihan ng aking lola. Alikabok, sapot ng gagamba, at anay ang bumabalot dito. Sa loob ng isang linggo, iyon lang ang ginawa ko. Nilinis ko ang bawat pyesa. Pinakinis ko ang kahoy gamit ang liha hanggang sa mawala ang gaspang. Pinalitan ko ang mga sirang PC gamit ang pylon na nakuha ko sa mga mangingisda. Ang bawat kalyo na nadagdag sa aking mga daliri ay parang isang patong ng semento na tumatakip sa sugat ng aking puso. "Naku Tala anak, kumain ka muna." Napalingon ako nang pumasok si Aling Nena, ang kapitbahay naming tsismosa, pero may gintong puso. May dala siyang isang mangkok ng mainit na lugaw na may itlog. "Salamat po, Nay Nena," sagot ko. Pinupunasan ng pawis sa aking noo. "Alam mo, Hiya, noong nalaman naming pinalayas ka ng walang hiyang asawa mo, gusto sana naming sugurin ang mansyon na yon," kwento ni Aling Nena habang umuupo sa bangkito. "Kaso naalala namin, mayaman sila. Tayo ay mahirap lang. Pero tandaan mo ito, ang karma ay parang delivery rider. Minsan late, pero siguradong darating." Napangiti ako ng tipid. Ang simpleng malasakit na ito, ang init ng lugaw, ang daldal ng matanda, ito ang nagpaalala sa akin na hindi lahat ng tao ay katulad ni Imelda. Dahil wala akong pambili ng sinulid na seda, namulot ako ng mga itinapong dahon ng pinya sa plantasyon sa kabilang bayan. Mano-mano kong kinaskas ang mga ito gamit ang basag na porselana para makuha ang hibla. Masakit sa kamay, nakasusugat. Pero ang bawat hibla na nakukuha ko ay simputi ng perlas at sintibay ng bakal. At doon ko natuklasan ang aking lagda. Isang hapon, habang naglalakad ako sa gubat para maghanap ng panggatong, nakita ko ang isang puno ng atsuete na hitik sa bunga. Ang mga buto nito ay naglalabas ng pulang katas kapag piniga. Pula, kulay ng dugo, kulay ng sakit, kulay ng galit. Nagpakulo ako ng tubig at inilagay ang mga buto. Ang tubig ay naging matingkad na pula, kasing tingkad ng dugong dumanak sa aking mga hita noong gabing iyon. Sa halip na matakot,
Inilubog ko ang mga hibla ng pinya sa kumukulong tina. Pinanood ko kung paano sinipsip ng puting hibla ang pulang kulay. Hindi ito naging pink. Naging kulay ito ng malalim na sugat na naghihilom. Nang matuyo ang mga hibla, isinalang ko ito sa habihan. Ang tunog ng kahoy na nag-uumpugan ay naging musika sa aking mga tainga. Ang ritmo ng batak-tulak ng habihan ay sumabay sa tibok ng puso ko. Wala na ang boses ni Rafael na nagsasabing walang kwenta. Wala na ang tawa ni Celine. Ang tanging naririnig ko ay ang tunog ng aking pagbangon. Bawat hibla na aking hinahabi ay may kasamang dasal at sumpa. Isang hibla para sa anak kong nawala. Isang hibla para sa tatay ko. Isang hibla para sa dignidad ko. Nabuo ko ang una kong tela pagkalipas ng 2 linggo. Ito ay isang pinya seda na may kakaibang disenyo. Puti ang kabuuan, pero may manipis na pulang guhit sa gitna na tila isang ugat na tumitibok. Ang ganda! Bulong ni Aling Nena nang makita ito. Parang umiiyak yung tela, pero parang lumalaban din. Hindi nagtagal, isang misteryosong buyer mula sa Maynila ang dumating sa baryo. Isang matandang lalaki na utusan daw ng isang kolektor. Binili niya ang lahat ng gawa ko sa presyong hindi ko inaasahan. Cash, walang tanong-tanong. Ginamit ko ang pera para bumili ng mas maraming gamit at para tulungan sina Aling Nena. Pero ang katahimikan ng aking bagong buhay ay muling nagalaw isang umaga. Habang nagpapatuyo ako ng mga bagong tinanghibla sa bakuran, isang itim na SUV ang huminto sa tapat ng aming kubo. Napatingin ang mga kapitbahay. Bihira ang ganitong sasakyan sa lugar namin. Bumukas ang pinto at lumabas si Renzo. Nakasuot siya ng shades at polobarong, mukhang hindi bagay sa maalikabok na kalsada ng baryo. Pero nang tanggalin niya ang kanyang salamin, nakita ko ang isang nangiti sa kanyang mga labi. Isang ngiti na nagsasabing, oras na. Lumapit siya sa akin. Hindi alintana ang putik sa kanyang sapatos. Magandang umaga, Madam Sol. Bati niya, gamit ang bago kong pangalan. Iniabot niya sa akin ang isang makapal na folder. Ano to? Tanong ko. Pinupunasan ng aking kamay sa apron. Balita mula sa imperyo ng mga Divilla. Sagot niya. Ang mga mata ay nagniningning sa excitement. Nanganganib mawala ang pinakamalaki nilang client sa Amerika. Nagreklamo ang mga kano dahil yung tela na sinuplay ni na Rafael ay madaling mapunit at peke ang materyales. Naghahanap sila ngayon ng supplier ng authentic hand-woven fabric at handa silang magbayad ng kahit magkano para lang masalba ang reputation nila. Tiningnan ko ang folder. Nakita ko ang desperasyon sa mga email na ipinadala ng kumpanya ni Rafael. Naghahanap sila ng tagapagligtas. Kailangan nila ng himala. Dagdag ni Renzo. At ikaw ang himalang yon. Tumingin ako sa pulang tela na nakasampay sa arawan. Ang kulay nito ay parang apoy na sumasayaw sa hangin. Handa ka na bang maningil, tala? Tanong ni Renzo sa mababang boses. Dahan-dahan kong tinanggal ang apron ko. Hinaplos ko ang aking maikling buhok at tumingin ng diretso sa mga mata ni Renzo. Hindi ako maniningil, Renzo. Sagot ko ng mahinahon. Pautangin ko sila. Pautangin ko sila ng pag-asa. Bago ko bawiin ang lahat. Hindi ko na makilala ang babaeng nakatingin sa akin sa salamin. Ang dating tala na may mahabang buhok na laging nakapuyod para hindi sagabal sa gawaing bahay ay wala na. Ang babaeng nasa harap ko ngayon ay may buhok na bob cut. Matalas ang bawat hibla, kasing talas ng tingin ng kanyang mga mata na nilagyan ng mausok na eyeshadow. Ang suot ko ay hindi nakupas na duster, kundi isang itim na silk blouse at tailored pants na yumayakap sa bawat kurba ng aking katawan. Isang katawang pilit kong pinalakas matapos ang trahedya. Taas noo, tala. Chin up! Utos ni Renzo mula sa likuran ko. Nakasandal siya sa hamba ng pinto ng aking bagong opisina sa Makati. Pinapanood ang bawat galaw ko na parang isang direktor sa kanyang actress. Ang dating tala. Laging nakayuko dahil sa hiya. Si Madam Sol, tinititigan ng kausap sa mata hanggang sa sila ang unang umiwas.
Huminga ako ng malalim at itinaas ang aking baba. Isinuot ko ang aking stilettos, ang bago kong sandata. Dati, tsinelas lang ang suot ko habang nagbubuhat ng palanggana. Ngayon, ang bawat takong ng sapatos ko ay parang pako na ibinabaon ko sa lupa bilang tanda na hindi na ako matitinag. Madam Sol, bulong ko sa sarili ko, tinitikman ang lasa ng pangalan. Mapait, pero matapang. Sol, araw, dahil ako ang susunog sa kanila. Sa loob ng 6 na buwan, itinayo namin ni Renzo ang sinag. Hindi lang ito basta brand ng tela, ito ay naging simbolo ng luxury at resilience. Ang kwento ng isang biyudang manghahabi na bumangon mula sa abo ay pumatok sa mga elitista ng Maynila. Gusto nila ang drama. Gusto nila ang kwento ng sakit basta nakabalot ito sa mamahaling seda. Hindi nila alam, ang sakit na yon ay totoo. At ang biyuda? Hindi namatay ang asawa niya. Pinatay niya lang ito sa kanyang puso. Lumapit si Renzo at inilapag ang isang tablet sa aking mesa. Speaking of burning, sabi niya na may halong nangisi. Tingnan mo ang latest chismis sa mansyon ng mga Divilla. Kinuha ko ang tablet. Ito ay mga stolen shots mula sa isang lifestyle blog at ilang report mula sa private investigator na kinuha ni Renzo. Sa unang litrato, nakita ko si Celine na nagwawala sa isang butik. Hinihila ang buhok ng isang sales lady. Sa pangalawa, nakita ko si Mami Imelda. Pero hindi ito ang Mami Imelda na kilala ko. Dati, siya ang reyna na laging nakaupo habang inuutusan ako. Ngayon, sa litrato, bitbit niya ang sangkatutak na shopping bags ni Celine habang nakasunod sa likod nito na parang alalay. Karma is a bitch and her name is Celine, natatawang sabi ni Renzo. Mula nang makasal sila ni Rafael, si Celine na ang nasusunod sa bahay. Ginawa niyang personal assistant ang biyenan mo. Sinasabihan niya si Imelda na baduy at walang taste. At dahil baon sa utang ang kumpanya nila at pamilya ni Celine ang nagpuno ng pondo, walang magawa si Imelda kundi lumunok ng pride. Napangiti ako ng tipid. Ang sarap sa pakiramdam. Ang babaeng nagmaltrato sa akin at tumawag sa aking katulong ay siya ngayong alalay ng babaeng ipinalit niya sa akin. At si Rafael? Tanong ko. Ang boses ko ay walang emosyon. Stressed, sagot ni Renzo, nag-swipe sa screen. Bumagsak ang stocks nila dahil sa reklamo ng mga Amerikano. Yung exclusive resort na ipinatayo nila sa lupa ng tatay mo, langawin. Walang gustong pumunta dahil may kumalat na balita na minumulto daw ito ng isang babaeng namatay sa baha. Of course, tayo ang nagpakalat ng chismis na yon. Tumawa ako nang mahina. Isang tawa na tuyo at malamig. Buti nga sa kanila. Pero may isa pa akong nalaman. Biglang seryosong sabi ni Renzo. Naupo siya sa gilid ng mesa at tiningnan ako ng mataman. Tungkol kay Imelda, naghalungkat ako sa lumang archives ng San Lazaro Hospital. May record doon ng panganganak niya. 30 taon na ang nakakaraan. Pero ang nakapagtataka, ang batang isinilang niya ay stillborn, patay na nang ilabas. Kumunot ang noo ko. Patay? Pero buhay si Rafael. Kung patay ang anak niya, sino si Rafael? Iyan ang misteryong kailangan nating despirahin, bulong ni Renzo. May kutob ako tala. Malaking pasabog ito kapag napatunayan natin. Ang prinsipe ng mga Divilla ay maaaring isa lamang pulubi na binihisan ng ginto. Hindi ko pa lubos na maunawaan ang sinabi niya, pero naramdaman ko ang kuryente ng posibilidad. Kung totoo ito, hindi lang pera ang mawawala sa kanila. Mawawala ang kanilang pangalan, ang kanilang dangal. Tumayo ako at naglakad patungo sa malaking salamin muli. Pinraktis ko ang aking nangiti. Hindi ang ngiti ng isang ina o ngiti ng isang asawa, kundi ang nangiti ng isang negosyante. Itinaas ko ang gilid ng aking labi, pero pinanatili kong patay ang aking mga mata. Ito ang maskara ng tagumpay. Ito ang mukhang ihaharap ko sa kanila.
Biglang bumasag sa katahimikan ang matinis na tunog ng telepono sa aking mesa. Nagkatinginan kami ni Renzo. Alam namin kung sino ito. Ilang linggo na silang tumatawag, nagmamakaawa na makakuha ng appointment kay Madam Sol para sa supply ng tela. Ilang linggo ko rin silang pinaghintay. Sagutin mo, hamon ni Renzo. Let the games begin. Huminga ako ng malalim. Ang puso ko ay kumabog ng mabilis. Hindi sa takot, kundi sa adrenaline. Dahan-dahan kong inabot ang handset at inilapit sa aking tainga. Office of Madam Sol, good morning. Bungad ko gamit ang bago kong boses. Mababa, formal, at may accent na parang galing sa ibang bansa. Mula sa kabilang linya, narinig ko ang boses na minsan kong minahal, ang boses na nagtaboy sa akin sa ulan. Pero ngayon, ang boses na yon ay nanginginig, puno ng pag-aalinlangan at desperasyon. Hello? Madam Sol? Sabi ni Rafael. This is Rafael De Villa, CEO of De Villa Constructions. We really need to meet you. Please, kahit 5 minuto lang. Nakasalalay dito ang kumpanya namin. Pumikit ako. Naisip ko ang sanggol ko. Naisip ko ang ulan. Naisip ko ang dugo. Mr. De Villa, sagot ko ng dahan-dahan, ninanamnamang bawat pantig. Fully booked ako ngayong buwan, but since you sound so desperate, I might squeeze you in. Narinig ko ang pagbuntong hininga niya sa kabilang linya. Tila nabunutan ng tinik. Thank you. Thank you so much, madam. Hindi mo alam kung gaano kalaking tulong ito. Kahit kailan, kahit saan, pupunta kami. Idinilat ko ang aking mga mata at tiningnan ang aking refleksyon. Ang babae sa salamin ay nakangiti na ngayon. Isang nangiting nakakakilabot. Good, sabi ko bago ko ibaba ang telepono nang hindi nagpapaalam. Maghintay ka sa impyerno. Ang aircon sa conference room ng sinag ay sadyang itinaas ko sa pinakamalamig na setting. Gusto kong maramdaman nila ang lamig na naramdaman ko noong gabing iyon sa ulan. Gusto kong manginig sila, hindi lang sa kaba, kundi sa mismong hangin na hinihinga nila sa loob ng teritoryo ko. Nanonood ako mula sa CCTV monitor sa aking opisina. 3 oras. 3 oras na silang naghihintay sa mga upuang sadyang pinili kong matigas at walang kutsyon. Nakita ko si Mami Imelda na paulit-ulit na hinihimas ang kanyang braso. Ang manipis niyang blazer ay hindi sapat para labanan ng ginaw. Ang kanyang mukha na dati laging puno ng kolorete at kapalaluan, ngayon ay bakas, ang inip at pagod. Sa tabi niya, si Celine ay panay ang irap at dabog. Patingin-tingin sa kanyang mamahaling relo, habang si Rafael ay nakayuko. Ang mga kamay ay magkadaop na tila nagdarasal. Let them simmer, bulong ko sa sarili ko habang inaayos ang oversized sunglasses na tatakip sa kalahati ng aking mukha. Isinuot ko rin ang isang silk scarf sa aking leeg at baba. Kunwari ay proteksyon sa lamig. Pero ang totoo ay para itago ang pamilyar na hugis ng aking panga. Oras na. Pagbukas ko ng pinto ng conference room, sabay-sabay silang napaangat ng tingin. Ang tunog ng aking stilettos sa marmol na sahig ay matalim at mabilis. Bawat hakbang ay nagpapahayag ng kapangyarihan. Hindi ako ngumiti. Hindi ako bumti. Dumiretso ako sa dulo ng mahabang mesa at naupo sa swivel chair na nakatalikod sa bintana. Kaya ang liwanag mula sa labas ay lumikha ng anino sa aking mukha. Madam Sol! Agad na tumayo si Rafael. Ang boses ay garalgal sa tuwa at kaba. Salamat. Salamat po sa pagpapaunlak sa amin. We've been waiting for... Alam ko kung gaano katagal kayo naghintay. Putol ko sa kanya gamit ang boses na mababa at artipisyal na may accent. At alam ko rin na ang oras ko ay ginto, Mr. De Villa. So make this quick, 5 minutes. Natigilan si Rafael. Tumingin siya kay Imelda na halatang na-offend sa tono ko, pero pinili nitong manahimik. Si Celine naman ay bumulong ng malakas. Ang yabang naman nito. May sinasabi ka ba, miss? Tanong ko, bumaling kay Celine.
kahit nakatago ang mata ko sa salamin. Kung ayaw mo sa ugali ko, maluwag ang pinto. You can leave. Umirap si Celine pero hinawakan siya ni Rafael sa braso para pigilan. Wala po, madam. Pasensya na sa fiancé ko. Pagod lang siya. Fiancé, ulit ko sa salitang iyon na parang may lason. Well, let's talk business. Nabalitaan kong nagkakaproblema ang Davila Textiles sa quality control. Ang sabi ng mga sources ko, peke daw ang mga materyales nyo? Namutla si Rafael. Hindi po totoo yan. Sinisiraan lang kami ng mga kalaban. That's why we need you, Madam Sol. We need Sinag to be our exclusive partner. Kailangan namin ng authenticity ng gawa ninyo para linisin ang pangalan namin. Linisin ang pangalan? Ulit ko, habang pinaglalaroan ang mamahaling fountain pen sa aking kamay. Funny how people obsession with cleaning their names only when they get caught dirty. Madam, singit ni Mami Imelda. Pilit na pinapalandi ang boses. We are a respectable family. Matagal na kaming nasa industriya. Kung magpa-partner tayo, sisikat lalo ang brand nyo. It's a win-win. Tinitigan ko si Imelda mula sa likod ng aking salamin. Ang babaeng tumawag sa akin na basahan ay ngayon ay nagmamakaawa sa akin para sa isang piraso ng tela. Respectable? Tanong ko ng may halong sarkasmo. I don't partner with just anyone, Mrs. Davila. Ang sinag ay gawa sa pawis, dugo, at sakripisyo. Hindi ito para sa mga taong sanay lang sa nakaw na yaman. Kumunot ang noo ni Imelda. Tila may narinig siyang pamilyar sa tono ng pananalita ko. Biglang itinaas ni Celine ang kanyang kamay para ayusin ang kanyang buhok at doon, nahagip ng mata ko ang kumikinang na singsing sa kanyang daliri. Napahinto ako. Ang puso ko ay tumibok ng mabilis, hindi sa sakit, kundi sa isang matinding amusement. Iyon ang engagement ring na ibinigay ni Rafael sa kanya. Ang singsing na dapat ay pamana ng lola ni Rafael. Ang singsing na akala nila ay heirloom diamond. Pero ang hindi nila alam, bago ako umalis ng mansyon noong gabing iyon, pinalitan ko ang bato. Ibinenta ko ang totoong diamante para sa pampagamot sana ng anak ko at pinalitan ko ito ng synthetic zirconia. Isang piraso ng babasaging salamin na nagkakahalaga lang ng ilang daang piso. At heto si Celine, suot-suot ang peking singsing na parang korona. Ipinagmamalaki sa buong mundo. Ang ganda ng singsing mo, Hija. Puri ko ng may halong pangiinsulto na ako lang ang nakakaalam. Mukhang mahal. Ngumiti si Celine ng malapad, itinaas ang kamay para lalong ipakita. Of course, it's an heirloom, real diamond. Only the best for the future Mrs. Davila. Muntik na akong matawa ng malakas. Bagay na bagay sa'yo, Celine. Peke para sa peke. Well then, sabi ko, isinasara ang folder sa harap ko. Dahil mukhang desperate na kayo, I will consider the partnership, pero sa isang kondisyon. Kahit ano po. Mabilis na sagot ni Rafael. Gusto kong isanlan niyo sa akin ang natitirang assets ng kumpanya bilang collateral. At gusto ko ring ilagay sa kontrata na kapag sumablay kayo sa kahit isang shipment, mapupunta sa akin ang lahat, pati ang mansyon nyo. Nanlaki ang mata ni Imelda. Teka, parang sobra naman yata yan. Take it or leave it, sabi ko. Tumatayo at naglalakad palayo sa bintana. Papalapit sa kanila. Marami pang ibang kumpanya ang nagkakandara pa sa akin. Kayo ang may kailangan, hindi ako. Nagtinginan silang tatlo. Wala silang choice. Alam ko yon. Wala na silang pera. Okay, mahinang sabi ni Rafael, parang natalo sa gera. Pipirma kami. Ngumiti ako. Ang bitag ay sarado na. Pero bago ako umalis, lumapit ako kay Rafael. Masyado akong malapit. Naaamoy ko ang kanyang pabango. Ang parehong pabango na suot niya noong tinulak niya ako. Naramdaman ko ang pagtataka sa kanyang mga mata habang tinititigan niya ako. Madam, bulong niya, nakakunot ang noo.
Nagkita na ba tayo dati? Pamilyar ang boses niyo. At ang peklat na yan sa kamay. Napatingin siya sa maliit na peklat sa aking hintuturo. Ang peklat mula sa paso ng kawali noong nagluto ako ng kare-kare. Ang katahimikan sa kwarto ay naging kasing bigat ng tingga. Si Imelda ay napatayo rin, nakatitig sa akin ng may halong kilabot. Dahan-dahan, itinaas ko ang aking kamay. Hinawakan ko ang gilid ng aking sunglasses. Talaga bang hindi mo ako nakikilala, Rafael? Tanong ko, at sa pagkakataong ito, ginamit ko ang aking totoong boses. Ang boses ng asawang umiyak at nagmakaawa. Tinanggal ko ang salamin at ang scarf. Bumandera sa kanila ang mukha ni Tala. Pero hindi ito ang Tala na maamo. Ang mga mata ko ay walang luha. Ang mga mata ko ay puno ng dilim at apoy. Napasinghap si Imelda. Si Celine ay napatakip sa bibig. Si Rafael ay namutla na parang nakakita ng multo. Ang kanyang mga tuhod ay nanginig hanggang sa mapaupo siya pabalik sa upuan. Titala? Utal niya. Papaanong? Akala mo ano? Na namatay na ako sa kanal kung saan mo ako itinapon. Humakbang ako palapit at sa bawat hakbang ko ay umuurong sila. Ang Tala na kilala niyo ay patay na. Mariin kong sabi, ang bawat salita ay parang latigo. Ibinenta niyo siya, pinalayas, pinatay. Ang nasa harap niyo ngayon ay si Sol. At sisiguraduhin kong ang bawat sentimo na kinuha niyo, ang bawat luhang pumatak sa akin, ay babayaran niyo ng dugo. Inilapag ko ang kontrata sa harap ni Rafael. Pirmahan mo, utos ko. O gusto mong dito na magtapos ang lahat? Nanginginig ang kamay ni Rafael habang inaabot ng ballpen. Tumingin siya sa akin, naghahanap ng awa. Pero ang tanging nakita niya sa aking mga mata ay ang sarili niyang refleksyon. Isang lalaking duwag na malapit nang mawalan ng lahat. Ang katahimikan sa loob ng conference room ay tila isang makapal na usok na bumabalot sa aming apat. Matapos kong ibunyag ang aking muka, inaasahan kong tatakbo sila. Inaasahan kong sisigaw si Imelda o magwawala si Celine. Pero nagkamali ako. Ang kasakiman ay mas matimbang kaysa sa takot. Nakita ko kung paano dahan-dahang nagbago ang ekspresyon ni Rafael. Mula sa gulat, napalitan ito ng pagkamangha. At pagkatapos, isang pamilyar na kislap ng pagnanasa. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa, hindi bilang asawang kanyang pinagtaksilan, kundi bilang isang bagong tropeo na mas kumikinang kaysa sa dati. Tala, bulong niya. Humahakbang palapit sa akin na tila nalimutan niyang nasa tabi niya ang kanyang fiancé. Ikaw nga, buhay ka, at ang ganda-ganda mo. Ibang-iba ka na. Naramdaman ko ang pag-akyat ng apdo sa aking lalamunan. Ang kapal ng muka. Matapos niya akong itulak sa hagdan, matapos niyang hayaang mamatay ang anak namin sa putikan, may gana pa siyang purihin ako. Ngumiti ako ng matipid, isang ngiting walang init. Salamat, Rafael. Sagot ko. Pinapanatili ang profesional na tono. Ang kamatayan ay may paraan ng pagbabago sa tao. Tinuruan ako nitong pahalagahan ang sarili ko. So ikaw ang may-ari ng sinag? Singit ni Mami Imelda. Ang kanyang mga mata ay nanunuri. Tila kinakalkula kung paano niya ako magagamit ulit. Kaya pala pamilyar ang mga gawa mo. Galing pala sa workshop ng tatay mo ang technique. I knew it. Sayang naman kung hindi natin pagsasamahin ang negosyo natin. After all, pamilya pa rin tayo. Pamilya. Muntik na akong matawa. Ngayon na may pera ako, pamilya na ulit kami. Business is business, Mrs. De Villa. Putol ko sa kanya. Ang kontrata ay nasa mesa. Isanglan niyo sa akin ang titulo ng mansyon at ang natitirang shares niyo sa kumpanya. Kapag hindi kayo nakapagbayad o kapag sumablay ang quality ng products nyo gamit ang tela ko, mapapasa akin ang lahat. Biglang hinawakan ni Celine ang braso ni Rafael. Raf, don't sign that. Niloloko ka lang niya. Gusto niyang agawin ang lahat sa atin. Look at her. She's evil.
Tumingin ako kay Celine. Ang babaeng umagaw sa asawa ko ay ngayon takot na maagawan. Wala kayong choice, Celine. Malumanay kong sabi. Unless mayaman pa rin ang daddy mo. Balita ko kasi, nag-pull out na rin siya ng investments dahil sa iskandalo ng Devia Textiles. Tama ba? Namutla si Celine. Tumama ako sa punterya. Wala na silang pera. Ako na lang ang pag-asa nila. Bumuntong hininga si Rafael at kinuha ang ballpen. Pipirma ako. Pero Tala, sana mapatawad mo na kami. Ginawa ko lang naman yun para sa future natin. Baka pwede nating pag-usapan ulit ang tungkol sa atin? Habang nagsasalita siya, hinawakan niya ang aking kamay na nakapatong sa mesa. Ang kanyang palad ay mainit at pawisan. Sa sandaling dumapo ang balat niya sa balat ko, para akong nakuryente ng pandidiri. Gusto kong hilahin ang kamay ko. Gusto kong sumigaw. Ang alaala ng kanyang pagtulak sa akin, ang bigat ng kanyang kamay noong sinampal niya ako. Lahat ay bumalik. Ang hawak na ito ay hindi pagmamahal. Ito ay hawak ng isang linta na naghahanap ng bagong dugo na sisipsipin. Pero hindi ako gumalaw. Hinayaan ko siyang hawakan ako. Hinayaan ko siyang umasa. Dahil ang pag-asa ang pinakamabisang pain sa bitag. Pirmahan mo muna, Raf. Bulong ko. Tinititigan siya sa mata. Patunayan mong kaya mong isugal ang lahat para sa akin. Nasilaw siya. Nasilaw siya sa ideya na baka lang, mahal ko pa siya. Mabilis niyang pinirmahan ang kontrata. Kasunod ay si Mami Imelda na pumirma rin ng walang pag-aalinlangan. Iniisip siguro na kaya niya akong utuin mo. Ang tunog ng ballpen na kumikiskis sa papel ay parang tunog ng pagsasara ng rehas. Tapos na. Nasa akin na ang kanilang leeg. Welcome to Sinag. Sabi ko habang hinihila ang kontrata. Aasahan ko ang professionalism nyo. Umalis sila na may halong pag-asa at takot. Si Rafael ay lumingon pa bago lumabas. Nagbigay ng isang nangiting puno ng pangako. Si Celine ay halos kalad ka rin siya palabas sa selos. Nang magsara ang pinto, agad akong tumakbo patungo sa private bathroom ng aking opisina. Binuksan ko ang gripo sa pinakamalakas. Kumuha ako ng sabon at kinuskos ang aking kamay. Kinuskos ko ito ng madiin. Madiin na madiin. Ang balat na hinawakan ni Rafael ay parang nasusunog. Pakiramdam ko ay may duming kumapit doon na hindi matatanggal ng simpleng tubig. Ginamit ko ang brush upang linisin ang aking mga kamay ng paulit-ulit. Hindi dahil sa pisikal na dumi, kundi dahil sa bigat ng mga alaala. Pakiramdam ko'y kailangan kong alisin ang bakas ng isang kahapon na ayaw ko nang dalhin pa. Hindi na. Mahina akong bulong sa sarili ko habang dahan-dahang humuhupa ang luha. Hindi luha ng sakit, kundi ng pagkasuklam sa mga maling pagpiling minsan kong pinanghawakan. Bakit ko nga ba pinili ang taong yon? Bakit ko hinayaan ang sarili kong mabulag? Huminga ako ng malalim. Sa sandaling iyon, malinaw ang isang katotohanan. Ang nakaraan ay hindi na makakapit sa akin kung hindi ko na ito hahayaang manatili. Nang tuluyan akong kumalma, tumunog ang aking cellphone, si Renzo. At alam kong may paparating na pag-uusap, isang pagkakataong pumili ng direksyong mas maayos kaysa sa dati. Huminga ako ng malalim, pinunasan ang aking kamay, at sinagot ang tawag. Hello, Renzo. Napirmahan na nila. Good job, Sol. Sagot ni Renzo. Ang boses ay seryoso, pero may bahid ng excitement. Pero mas may maganda akong balita. Nahanap ko na ang huling piraso ng puzzle. Ano yon? Nakausap ko ang matandang madre sa orphanage kung saan nagtrabaho si Imelda dati bago siya naging yaya ng mga De Villa. Kinumpirma niya, namatay ang totoong anak ng mag-asawang De Villa dahil sa kapabayaan ni Imelda. Para pagtakpan ang kasalanan niya at para makuha ang mana, ipinalit niya ang sarili niyang anak sa bangkay ng sanggol. Nanlaki ang mga mata ko. So si Rafael, anak talaga siya ni Imelda? Hindi siya mayaman. Hindi siya dugong bughaw? Hindi, sagot ni Renzo.
Anak siya ng isang katulong at isang tambay na iniwan ni Imelda. Ang buong pagkatao niya ay isang malaking kasinungalingan. Wala siyang karapatan sa pangalang De Villa. Wala siyang karapatan sa kahit ano. Napangiti ako. Ito na. Ito ang bombang wawasak sa kanila ng tuluyan. Pero teka, dagdag ni Renzo, mukhang hindi makapaghintay ang biyenan mo. Check your security cameras. Warehouse 4. Dali-dali kong binuksan ang monitor sa aking laptop. Ang Warehouse 4 ay kung saan ko itinatago ang mga prototype designs. Sa itim at puting screen, nakita ko ang isang pamilyar na figura. Si Mommy Imelda, nakasuot ng itim na hoodie, pilit na binubuksan ang likurang pinto ng warehouse gamit ang isang susi. Susing ninakaw siguro ni Rafael nung nasa conference room kami kanina. Akala niya ay makakaisa siya. Akala niya ay mananakaw niya ang mga designs ko para ibenta sa ibang kumpanya at hindi na sila umasa sa akin. Ang hindi niya alam, ang warehouse na yon ay walang laman kundi mga retaso at ang bawat galaw niya ay nakarecord. Pinanood ko siyang pumasok. Pinanood ko ang pagiging desperada ng isang matandang babae na akala niya ay Reyna pa rin siya. Huli ka! Bulong ko sa screen. Welcome sa bitag, Mommy. Pinindot ko ang button sa aking telepono para tawagan ng security. Huwag niyong hulihin. Utos ko sa guard. Hayaan niyo siyang makakuha ng kahit ano, pero siguraduhin niyong malinaw ang kuha ng mukha niya sa camera. Kailangan natin yan para sa grand finale. Ibinaba ko ang telepono at sumandal sa aking upuan. Tiningnan ko ang aking pulang-pulang kamay. Masakit pa rin ito, pero sa unang pagkakataon, naramdaman ko na malinis na ito, malapit nang matapos ang laro. At sa pagkakataong ito, ako naman ang taya. Ko nga, nakatutok ang aking mga mata sa monitor ng laptop. Sa itim at puting kuha ng CCTV, parang isang anino si Mommy Imelda na gumagapang sa dilim ng warehouse. Nakikita ko ang panginginig ng kanyang mga kamay habang pilit na isinisiksik sa kanyang bag ang mga rolyo ng tela. Ang akala niya, ginto ang hawak niya, mga prototype designs na magsasalba sa kanilang kumpanya. Ang hindi niya alam, ang mga telang iyon ay mga retaso, mga reject na sadyang iniwan ko doon bilang pain. Nakakaawa. Ang babaeng dating nakaupo sa trono at naguutos, ngayon ay naging isang magnanakaw sa gitna ng gabi. Bumukas ang pinto ng aking opisina at pumasok si Renzo. Dala niya ang isang makapal na brown envelope at sa kanyang mukha ay mababakas ang isang ekspresyon na hindi ko pa nakikita sa kanya. Isang halo ng pagkamangha at matinding galit. Tala! Bungad niya. Ang boses ay seryoso. Itigil mo muna yan. May kailangan kang makita. Ito na ang huling pako sa kabaong nila. Iinilapag niya ang envelope sa aking mesa. Sa loob, may mga lumang dokumento na naninilaw na, sa kalumaan, mga medical records at isang resulta ng DNA test na may tatak na urgent. Ano ito? Tanong ko, habang dahan-dahang kinukuha ang mga papel. Ang kwento ng isang krimen na ibinaon sa limot sa loob ng 30 taon, sagot ni Renzo. Naupo siya sa harap ko at huminga ng malalim. Nag-imbestiga ako tungkol sa sunog na nangyari sa mansyon ng mga De Villa 3 decades ago. Ang sabi sa balita, namatay ang yaya at nailigtas ang sanggol na si Rafael. Pero mali ang balita. Binuklat ko ang unang dokumento. Ito ay isang death certificate ng isang sanggol na lalaki. Ang pangalan? Rafael De Villa. Nanlaki ang mga mata ko. Patay na si Rafael, pero sino ang asawa ko? Ang sanggol na namatay sa sunog ay ang tunay na tagapagmana, paliwanag ni Renzo. Ang batang nailigtas at pinalaki bilang Rafael ay anak ng yaya, anak ni Imelda sa isang sugarol na hardinero. Pakiramdam ko ay umiikot ang mundo. Napahawak ako sa gilid ng mesa. Si Imelda ang yaya? Tanong ko, halos pabulong. Oo, siya ang yaya ng tunay na Mrs. De Villa.
Patuloy ni Renzo. Nang sumiklab ang sunog, namatay ang tunay na ina at ang tunay na sanggol. Pero dahil kasapanganak lang din ni Imelda noong panahong yon, nakita niya ang pagkakataon. Ipinagpalit niya ang bangkay ng tunay na Rafael sa buhay niyang anak. Pinalabas niyang namatay ang anak niya at ang nailigtas niya ay ang tagapagmana. Tiningnan ko ang DNA test result. 0% match sa pagitan ni Rafael at ng mga kamag-anak ng namayapang Don de Villa. Pero 99.9% match kay Imelda. Napaupo ako ng maayos. Ang aking likod ay sumandal sa malamig na katad ng upuan. Sa loob ng 10 taon, ipinamukha nila sa akin na hindi ako karapat-dapat. Ipinaramdam nila na isa akong hamak na mga habi na nakapangasawa ng prinsipe. Sinabi nilang social climber ako. Ang ironiya ay parang sampal sa muka. Ang prinsipe na iniyakan ko, ang lalaking sinamba ko, ay anak pala ng isang kriminal na magnanakaw ng identidad. Siya ang fake. Siya ang huwad. Kaya pala, bulong ko, habang unti-unting nabubuo ang puzzle sa isip ko. Kaya pala ganoon kadesperada si Imelda na magpayaman. Kaya pala wala siyang awa. Dahil sa loob-loob niya, alam niyang hindi sa kanya ang yaman na yon. Alam niyang anumang oras pwede itong bawiin. At kaya pala takot na takot siya na mawalan ng pera, dagdag ni Renzo. Dahil kapag nawala ang pera, lilitaw ang tunay nilang kulay. Lilitaw na wala silang pinag-aralan, walang class, walang dangal. Isang tawa ang kumawala sa aking lalamunan. Isang tawa na tuyo at walang halong saya. Tawa ito ng isang taong nakakita sa wakas ng katotohanan sa likod ng isang napakalaking biro. Buong buhay ko, Renzo, akala ko ako ang basura. Sabi ko, habang tumutulo ang luha sa aking pisngi. Akala ko ako ang hindi sapat. Yun pala. Ako ang may totoong dugo ng artist. Ako ang may totoong pamana. Sila ay anino lang na nagpapanggap na tao. Tumayo ako at naglakad patungo sa aking bag. Kinuha ko ang aking wallet at inilabas ang isang maliit na litrato na nakatago sa pinakasulok nito. Ito ay ang huling litrato namin ni Rafael noong kasal namin. Nakangiti siya doon. Mukhang makisig. Mukhang marangal. Kumuha ako ng lighter sa mesa ni Renzo. Anong gagawin mo? Tanong niya. Tatapusin ko na ang ilusyon. Sagot ko. Pinitik ko ang lighter. Ang maliit na apoy ay sumayaw sa dulo nito. Naghihintay ng isasakripisyo. Inilapit ko ang litrato sa apoy. Pinanood ko kung paano kumulot ang papel. Pinanood ko kung paano umitim ang mukha ni Rafael, kung paano nilamon ng apoy ang kanyang nangiti, ang kanyang mga mata, ang kanyang kasinungalingan. Ang amoy ng nasusunog na chemical ay pumuno sa kwarto, pero para sa akin, amoy ito ng kalayaan. Binitawan ko ang nasusunog na litrato sa metal na basurahan at pinanood itong maging abo. Wala na ang prinsipe, sabi ko. Ang natitira na lang ay ang anak ng katulong na pumatay sa anak ko. Bumaling ako kay Renzo. Ang sakit sa dibdib ko ay napalitan na ng isang malamig na determinasyon. Ipadala mo na ang mga imbitasyon, utos ko. Para sa launch ng sinag? Tanong ni Renzo. Oo, sagot ko, habang inaayos ang aking blazer. Padalhan mo sina Rafael, Imelda at Celine ng VIP tickets. Siguraduhin mong nasa front row sila. Sabihin mo, espesyal ang gabing iyon dahil iyon ang gabi na malalaman ng buong mundo kung sino talaga sila. Kinuha ko ang isang itim na sobre mula sa aking drawer. Ang imbitasyon ay gawa sa matte black na papel at ang mga letra ay nakasulat sa ginto. Ang katotohanan sa likod ng sinag. Aasahan ko sila. Bulong ko. Dahil hindi lang ito fashion show, ito ang kanilang bitay. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang araw ay palubog na, nagkukulay dugo ang langit ng Maynila. Ang lahat ay naaayon sa plano. Ang ebidensya ng pagnanakaw ni Imelda. Ang DNA test, ang pekeng kasal,
at ang pekeng pagkatao ni Rafael. Lahat ay sasabog sa iisang gabi. Humanda kayo. Dahil ang babaeng tinawag niyong basahan, ang siya ring magpupunas ng inyong mga pangalan sa kasaysayan. Ang grand ballroom ng isang kilalang hotels sa Maynila ay punong-puno ng mga socialite, celebrity, at mga fashion editor. Ang buong lugar ay pinalamutian ng mga tela ng sinag, mula sa eleganteng table runners hanggang sa malalaking tapestries na nagpapakita ng sining ng paghahabi ng bataan. Ang amoy ng mamahaling scented candles at mga sariwang bulaklak ay nagbigay ng isang pakiramdam ng kayamanan at kapayapaan. Pero ang kapayapaan na yon ay isang illusion. Nakaupo sa front row, ayon sa plano, sina Rafael, Celine, at Mommy Imelda. Si Rafael ay nakangiti. Tinitingnan ako sa malayo ng may pag-asa. Si Celine ay panay ang irap. Pero nakikita ko ang kaba sa kanyang mga mata dahil sa laki ng event. Si Imelda, nakasuot ng bigay ni Celine na damit na ayaw niya, ay pilit na pinapanatili ang kanyang socialite aura. Pero ang kanyang mga kamay ay nanginginig dahil alam niyang may naghihintay na masama. Lumapit sa akin si Renzo. Ang pulis ay nasa backstage tala. Sapat na ang ebidensya. Ready na ang abogado ng pamilya De Villa para i-claim ang estate. Nag-iisang oras na lang, wala na sila. Walang-wala na. Tumango ako. Simulan mo na. Pagpatay ng mga ilaw, nagsimula ang show. Ang music ay hindi typical na fashion music. Ito ay Filipino classical na may halo ng malungkot na ritmo ng habihan. Nagsimula akong magsalita sa gitna ng spotlight. Magandang gabi sa inyong lahat, bati ko. Ang boses ay kalmado, malalim, at puno ng awtoridad. Ang koleksyon na ito ay pinamagatang, ang katotohanan. Ito ay kwento ng isang babaeng nagbigay ng lahat. Ibinigay ang kanyang puso, ang kanyang pagkatao, at ang kanyang yaman, kapalit ng isang kasinungalingan. Naramdaman ko ang paggalaw ng mga tao sa front row. Nakita ko ang pagkunot ng noo ni Rafael. Sabi nila, patuloy ko, ang paghahabi ay sining ng pagtatago. Ang bawat hibla ay nagtatago ng isang sikreto. Ang bawat kulay ay nagtatago ng isang kirot. Nagsimulang lumabas ang mga modelo, suot ang mga telang hinabi ko. Ang pinyaseda na may pulang hibla. Bawat damit ay may kalakip na kwento. Biglang, pinahinto ko ang music. Nag-echo ang katahimikan sa ballroom. Pero ngayong gabi, sabi ko, hindi tayo magtatago. Ngayong gabi, ang lahat ng sikreto ay mabubunyag. Tumalikod ako at tumingin sa malaking LED screen sa likuran ko. Sa loob ng maraming taon, inakala ko na hindi ako karapat-dapat. Inakala ko na ang pag-ibig ay nangangailangan ng pananahimik at pagtitiis. Pero natuklasan ko na ang aking buhay ay sinira ng mga taong nagtatago sa ilalim ng pangalan na hindi sa kanila. Sa screen, biglang nagplay ang CCTV footage mula sa Warehouse 4. Ang kuha ay malinaw. Kitang-kita si Mommy Imelda na nagpupumilit buksan ang pinto at pagkatapos ay nagmamadaling isinasaksak sa kanyang bag ang mga tela. Ito po si Mrs. Imelda De Villa. Wika ko. Ang boses ay parang prosecutor sa hukuman. Hindi lang siya ang nagtataglay ng aking peke na pirma. Siya rin po ang nahuli ng kamera na nagnanakaw ng intellectual property mula sa aking kumpanya. At ang lahat ng ginawa niya may iisang dahilan. Para itago ang mas malaking kasinungalingan. Namumutla na si Imelda. Nagsimula siyang bumangon, ngunit hinawakan siya ni Rafael sa braso. Nag-flash ang screen. Pinalitan ito ng isang infographic na pinagtabi ang dalawang dokumento. Ang death certificate ng sanggol na Rafael De Villa noong 1973 at ang DNA test result. Ang lalaking akala ko ay aking asawa, ang lalaking ipinagmamalaki ni Mrs. Imelda De Villa na kanyang anak at tagapagmana. Mariin kong sabi, tinitigan si Rafael, ay walang bahid ng dugo ng mga De Villa. Ang tunay na tagapagmana ay namatay sa sunog. Ang lalaking ito ay anak ng yaya,
Anak ng isang kriminal na inagaw ang pangalan, inagaw ang buhay, at inagaw ang aking anak. Bumagsak ang panga ni Rafael. Ang kanyang muka ay naging abo. Lahat ng kulay ay nawala. Napatingin siya sa kanyang ina. Mami, tumayo si Imelda. Pero hindi siya tumayo para sumigaw, kundi para magmakaawa. Hindi totoo yan. Sinungaling siya. Huwag kayong maniwala sa kanya. Mahal ko ang anak ko. Gagawin ko ang lahat para sa anak ko. Ginawa mo nga ang lahat. Sagot ko, hinayaan siyang magwala. Kaya ngayong gabi, babayaran mo na ang lahat. Nagsimulang tumunog ang malakas na Filipino gong. Ang mga ilaw ay bumaling sa likuran. Pumasok ang dalawang lalaki, sina Renzo at ang kanyang private investigator. Kasama nila ang dalawang pulis na nakasuot ng uniforme. Lumapit ang mga pulis kay Imelda. Mrs. Imelda de Villa, sagibin ni Daridimo. Tia, sabi ng pulis, you are under arrest for fraud, grand larceny, and falsification of public documents. Kaya, huwag! Hindi! Rafael, tulungan mo ako! Sigaw ni Imelda. Tinutulak ang pulis. Ngunit wala na si Rafael. Si Rafael ay nakaupo, nakatulala, hindi makapaniwala. Wala na ang kanyang pagkatao. Wala na ang kanyang dangal. Wala na ang kanyang pangalan. Tumayo si Celine, hindi para tulungan ang lalaking pinakasalan niya, kundi para sumigaw. Anak ng yaya? Hindi ako magiging asawa ng anak ng yaya. Rafael, divorce papers. Ngayon na. Isang matinding sampal ang pinakawalan ni Celine sa mukha ni Rafael sa harap ng lahat. Ang tunog ay umalingaw-ngaw. Pagkatapos, tinanggal niya ang kanyang diamond ring, ang pekeng sing-sing na pinuri ko, at inihagis sa mukha ni Rafael bago umalis ng nagwawala. Sa wakas, nag-isa na lang si Rafael. Wala na ang kanyang ina. Wala na ang kanyang asawa. Wala na ang kanyang yaman. Dahan-dahan siyang tumayo, lumapit sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, pagsisisi, at pagsusumamo. Lumuhod siya sa aking paanan, hindi sa pagmamahal, kundi sa pagkatalo. Tala, patawarin mo ako. Hikbi niya. Wala akong alam. Imposible yan. Ako si Rafael de Villa. Patawarin mo ako. Please, tulungan mo ako. Huwag mong kunin ang bahay namin. Tumingin ako sa lalaking ito na minahal ko ng higit pa sa sarili ko. Walang bakas ng galit sa puso ko. Wala na. Ang tanging naramdaman ko ay awa. Awa sa isang taong naging biktima ng kasakiman ng kanyang sariling ina. Ngunit ang awa ay hindi katarungan. Yumuko ako, inilapit ang aking mukha sa kanyang tainga at ibinulong ang huling salita na kailangan niyang marinig. Sa tingin mo, pinatawad na kita? Naku, no. Ang tala na pinatawad ka, namatay sa kanal noong gabing yon. Ang bahay na yan. Hindi mo bahay yan. Pamana yan sa akin ng mga Divilla. Pinirmahan mo na ang kontrata. Now, get out. Walang pwesto ang mga magnanakaw at huwad sa lugar na ito. Bumalik ako sa gitna ng stage, tinitingnan ang nanonood na crowd. Nagpalakpakan sila, hindi sa saya, kundi sa pagkamangha. Mula ngayon, sabi ko, ang boses ay buo at malinaw. Ang sinag ay magiging bahay ng mga babaeng ginamit, inabuso at niloko. Mula sa putik, tayo ay babangon. Mula sa abo, tayo ay hahabi ng bagong buhay. Makalipas ang isang buwan, ang buong fashion industry ay nag-uusap pa rin tungkol sa naganap na Sinag Fashion Gala. Ang kwento ng heiress na naging mga habi na bumangon at nagpabagsak sa mga social climber ay naging legend. Ang mga Divilla ay naging pambansang kahihiyan. Si Mami Imelda ay nakakulong, naghihintay ng formal na paglilitis para sa kasong estafa at falsification of documents. Si Celine, na nakipaghiwalay kay Rafael isang linggo matapos ang iskandalo, ay pilit na nililinis ang pangalan niya sa social media, pero wala nang naniniwala sa kanya. At si Rafael, ang lalaking minsan kong pinakamamahal,
Ang lalaking akala ko ay prinsipe, ngayon ay nagtatrabaho bilang janitor sa isang construction site sa Maynila. Tinanggalan siya ng pangalan, tinanggalan ng pera, tinanggalan ng identity. Ang mansyon na itinuring nilang trono ay napunta na sa akin bilang collateral na legal kong nakuha. Isang hapon, pumunta ako sa isang cheap care home sa probinsya. Hindi ito marangyang nursing home. Ito ay isang lugar kung saan ipinapatapon ang mga matatandang walang-wala na. Nasa isang sulok si Imelda. Payat na siya, ang balat ay nangingitim, at ang kanyang mga mata ay nanlalabo. Matapos ang kanyang pag-aresto, inatake siya sa puso at nagkaroon ng mild stroke. Hindi siya lubusang paralyzed, pero hindi na siya kasing lakas ng dati. Hindi ako nag-iisa. Kasama ko si Renzo. Hindi mo kailangang gawin to, Tala. Bulong ni Renzo. Pumunta tayo dito para kunin lang ang kanyang final signature sa mga papeles ng divorce at transfer of title. Hindi mo kailangang tingnan siya. Kailangan. Sagot ko mahina. Kailangan kong makita kung ano ang mangyayari sa mga taong nagtatago sa kasinungalingan. Lumapit ako sa kanya. Nakatingin lang siya sa labas ng bintana. Imelda? Tawag ko. Lumingon siya. Ang kanyang tingin ay puno ng galit. Ngunit wala na ang apoy. Ang natira ay abo. Ano na naman? Sigaw niya. Pilit na pinatitigas ang kanyang boses. Pero may bahid ng nginig. Wala na akong pera. Wala na kayong makukuha sa akin. Masaya ka na ba, Tala? Masaya ka na bang nakita mo akong ganito? Huminga ako ng malalim. Hindi ako masaya, Imelda. Dahil ang kaligayahan ko ay hindi nakasalalay sa paghihirap mo. Ang akin lang, gusto kong malaman mo na ang lahat ng ginawa mo, hindi ito nagawa ng pag-ibig sa anak mo. Ginawa ito ng kasakiman. Inilapag ko ang divorce papers sa kanyang mesa. Pirmahan mo na ito. Tapusin na natin ang lahat ng legal na koneksyon ko sa pamilya mo. Wala ka nang dapat pang pangambahan. Wala na akong kukunin pa sa'yo. Nagsimulang umiyak si Imelda. Hindi ang mga peking luha na ginagawa niya noon, kundi mga luha ng pagkatalo. Patawarin mo ako, Tala. Nabulag ako ng pagmamahal ko sa anak ko. Akala ko, yun lang ang paraan para sumikat siya. Tiningnan ko ang nanginginig niyang kamay habang pilit na pinipirmahan ng papel. Wala akong pinatawad, Imelda, sabi ko. Pero binitiwan na kita. Ang bigat ng kasalanan mo ay hindi na pasanin ko. Pasanin mo na, yan mag-isa. Umalis kami. Pero bago ako sumakay sa kotse, nakita ko si Rafael. Nakaupo siya sa isang bench sa labas. Naghihintay para makita ang kanyang ina. Nakasuot siya ng pangtrabaho, marumi at payat. Lumapit ako sa kanya. Tala. Bulong niya, tumayo at yumuko ang ulo. Tala. Alam kong wala akong karapatang humingi ng anuman, pero nagmamakaawa ako. Ang mansyon, please, ibigay mo sa akin ang kalahati. Yun lang ang natitira sa alaala ko. Umiling ako. Wala kang alaala sa mansyon na yon, Rafael. Ang mga alaala mo sa bahay na yon ay gawa sa kasinungalingan. Sa katunayan, hindi mo nga pwedeng i-claim ang bahay na yan. Hindi mo bahay yan. Hindi ka Divilla. Pero mahal kita, Tala. Sigaw niya, punong-puno ng desperasyon. Gawin mo akong katulong mo. Pagsisisihan ko ang lahat. Mahal na mahal pa rin kita. Tiningnan ko siya, hindi ng galit, kundi ng pagkaawa. Wala na ang pag-ibig, Rafael. Ang naramdaman mo ay habit. Hindi mo mahal ang Tala. Mahal mo ang Tala na nagbibigay sa iyo ng pera, naglalaban ng damit mo, at nagmamartir para sa iyo. Namatay na ang Tala na yon. Inabot ko ang isang puting envelope. Ito ang title ng mansyon, pero hindi para sa iyo. Binili ko ang buong lupain. At sa loob ng mansyon na, yan, itatayo ko ang Sinag Foundation. Foundation? Tanong niya. Oo. Isang kanlungan para sa mga babaeng inabuso, niloko, at inabandona. Tulad ko.
At anong mangyayari sa akin? Tanong niya. Ang kanyang tinig ay wala na sa tono. Ikaw? Sabi ko, ngumiti. Makakalaya ka na. Mula sa kasinungalingan ng pamilya mo. Mula sa kasakiman ng mundo. Magsimula ka ulit, Rafael. Ngayon, wala ka nang itatago. Wala ka nang iiwan. Sana mahanap mo ang kapayapaan sa gitna ng iyong pagiging wala. Tinalikuran ko siya. Habang papalayo ako, narinig ko ang mahina niyang pag-iyak. Isang iyak ng lalaking nawalan ng lahat dahil hindi niya pinahalagahan ang lahat nung hawak pa niya. Pagbalik ko sa Bataan, dumiretso ako sa mansyon. Dati, ang bahay na ito ay kulay ginto at mapangapi. Ngayon, pininturahan ko ito ng puti at ang malaking gate ay may nakasulat na Sinag Foundation, ang liwanag ng pag-asa. Sa likuran, sa pwesto kung saan dating nakatayo ang workshop ni tatay, nakatayo na ngayon ang isang bago at modernong hobby center. Dumating si Renzo, may dalang mga blueprint. Alam mo, Tala, sabi niya, habang nakatingin sa akin, mahal kita, hindi dahil sa naging asawa ka ng isang tanyag na arkitekto, kundi dahil mas tanyag ka ngayon sa pagiging isang tala. Pero hindi kita pipilitin. Hihintayin ko na maging handa ka. Huminga ako ng malalim at tiningnan siya. Ang aking mga mata ay puno ng pasasalamat. Salamat, Renzo. Pero hindi ako hahabol sa pagmamahal. Dahil ang pag-ibig ay parang paghahabi. Kailangan mong maging buo at matibay muna bago mo hayaan ang ibang hibla na makipagsaluhan sa'yo. Makalipas ang 3 taon, ang Sinag Foundation ay naging isa sa pinakatanyag na non-governmental organization sa bansa. Ang mga babaeng biktima ng domestic violence at pang-aabuso ay nakatagpo ng kanlungan at pag-asa sa ilalim ng puting mansyon na dati ay simbolo ng aking pagdurusa. Mula sa bintana ng aking opisina, tanaw ko ang Batangas Bay kung saan nagtatapos ang araw sa isang tahimik at majestic na kulay. Wala na ang bagyo, wala na ang unos. Ang tanging naririnig ko ay ang tunog ng mga alon at ang mahinang tawanan ng mga bata mula sa weaving center na itinayo ko sa likod bahay. Ang aking buhay ay hindi na nakatuon sa pagmamahal. Nakatuon na ito sa paglikha ng tela, ng pag-asa at ng mga pagkakataon. Ang katapusan ng iba. Si Mommy Imelda ay namatay sa loob ng correctional facility pagkalipas ng 1 taon matapos ang kanyang pagkakakulong. Ang kanyang pagkamatay ay naging tahimik, walang dumarating maliban sa 2 madre mula sa charity home na binayaran ko upang bigyan siya ng disenteng libing. Nalaman ko ang tungkol dito at sa halip na magsaya, nanalangin ako para sa kapayapaan ng kanyang kaluluwa. Ang kanyang kapalaluan ay naging kanyang sumpa. Si Rafael ay hindi na muling nagpakita. Nabalitaan ko na umalis siya ng Maynila, pumunta sa malalayong probinsya at nagtatrabaho sa isang farm. Nagpadala siya sa akin ng isang sulat pagkalipas ng 1 taon. Maikli lang ito, walang paghingi ng tawad. Ang nakasulat lang ay, Tala, salamat. Ngayon ko lang nalaman na mas madaling maging isang marumi na tao kaysa maging isang malinis na kasinungalingan. Hindi ako sumagot. Hindi niya na kailangan ng patawad ko. Ang kailangan niya ay sarili niyang kapayapaan. Ang bagong simula. Isang hapon, nakaupo ako sa tapat ng habihan. Tinuturuan ng isang 6-year-old na batang babae na si Sinag, ang pangalan ng foundation ko. Si Sinag ay anak ng isang babaeng na biktima ng domestic violence na tinutulungan namin. Ang kanyang mga mata ay nagniningning tuwing nakikita niya ang sinulid. Tita Tala, tingnan mo. Gawa ko to. Sabi ni Sinag, ipinapakita ang isang maliit na piraso ng tela na puno ng mali at loose threads. Maganda, Sinag. Sabi ko, ngumiti. Pero tingnan mo, may malaking butas dito. Ano ang ibig sabihin niyan? Ibuhol mo na lang, tita, para hindi na masira. Sagot niya.
Umiling ako. Hindi sinag. Ang buhay at ang tela, hindi mo pwedeng takpan ng mga butas. Kailangan mong tanggapin. At kung gusto mong maging buo ulit, hindi mo na kailangang ibuhol. Kailangan mong magsimula ng bagong hibala at idugtong ito sa malapit sa butas para matibay ulit. Sa sandaling iyon, naintindihan ko ang huling bahagi ng aking healing. Hindi ko na kailangang kalimutan ang sakit. Ang kailangan ko ay gamitin ang butas na yon. Ang kawalan ng aking anak, ang pagtataksil. Bilang paalala at simula ng bago. Bumukas ang pinto. Pumasok si Renzo. Siya ang aking legal counsel, ang business partner at ang aking konfidante. Ngayon, mas marami na kaming tawanan kaysa sa business meeting. May bisita ka, Madam Sol. Sabi niya, nakangiti. Lumabas kami. Nakatayo kami sa veranda. Pinapanood ang sunset sa Bataan Bay. Hindi ka na ulit nagtanong. Sabi ko, tumingin sa kanya. Hindi ka na nagtatanong kung kailan ako handang magmahal ulit. Hinawakan ni Renzo ang aking kamay. Ang kanyang hawak ay magalang, puno ng pag-iingat at respeto. Dahil alam ko na ang sagot tala, bulong niya. Nung una, gusto ko maging hero mo. Pero ngayon, gusto ko lang maging tao na kasama mong naglalakad. Ang pagmamahal ay hindi na ang ultimate goal mo. Ang ultimate goal mo ay kapayapaan. At masaya ako na makita ka na nakamit mo na yon. Ang kapayapaan ay ang pinakamagandang bagay na nangyari sa'yo. At anong mangyayari sa atin? Tanong ko. Tumingin siya sa akin. Wala tayong plot twist ngayon, tala. Wala tayong cliffhanger. Ang mangyayari lang, magpapatuloy tayo. Sa ngayon, gusto ko lang maging partner mo sa pagtulong sa mga babae. At siguro, maging kumpare ni Sinag. Pareho kaming tumawa. Ang tawa na yon ay totoo. Ang tawa na yon ay malaya. Tumingin ako sa sunset. Wala na ang bigat. Wala na ang pait. Naalala ko ang kasalukuyan kong suot. Isang simpleng pinya seda dress na kulay ecru, pure white at natural. Sa aking hintuturo, nakasuot pa rin ang pulang sinulid na tinali ko noong gabing nagpasya akong mabuhay muli. Ang pulang hibla na yon ay hindi na simbolo ng galit. Ito ay simbolo ng pag-asa. Pag-asa na ang isang babae, kahit dumaan pa sa pinakamalaking bagyo, ay may karapatang maging malaya, maging matagumpay, at maging masaya. Nang hindi nangangailangan ng prinsipe para iligtas siya. Ang tala ay tuluyan nang natagpuan ang kanyang sinag, ang kanyang sariling liwanag. Sa aking hintuturo, nakasuot pa rin ang pulang sinulid na tinali ko noong gabing nagpasya akong mabuhay muli. Ang pulang hibla na yon ay hindi na simbolo ng galit. Ito ay simbolo ng pag-asa. Pag-asa na ang isang babae, kahit dumaan pa sa pinakamalaking bagyo, ay may karapatang maging malaya, maging matagumpay, at maging masaya, nang hindi nangangailangan ng prinsipe para iligtas siya. Ang tala ay tuluyan ng natagpuan ang kanyang sinag, ang kanyang sariling liwanag, at sa wakas, nagpatuloy na ang buhay. Aking minamahal na tagapakinig, isang taus-pusong pasasalamat po sa inyong lahat na sumabay sa bawat paghigpit at pagluwag ng mga hibla ng kwentong ito. Maraming salamat sa pagpapahiram ng inyong mga tenga at higit sa lahat ng inyong mga puso mula sa unang kabanata ng kalungkutan hanggang sa huling pahina ng kapayapaan. Bilang inyong manunulat, aaminin ko pong napakahirap tahakin ng landas ni Tala. May mga sandaling tumigil ako sa pagsusulat, lalo na sa mga eksena ng pagtataksil at sa gabing iyon ng ulan at dugo. Ang bigat ng bawat luha ni Tala ay tila naramdaman ko rin. Ngunit sa tuwing nanghihina ako, naaalala ko ang mga boses ninyo, ang mga boses ng mga babaeng kailangang makita na may liwanag sa dulo ng madilim na tunnel. Ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa resilience at self-worth na naninirahan sa bawat Pilipina. Ang pag-asa ay parang isang single, strong thread
Hindi ito agad makikita sa simula. Kadalasan, nababalot ito ng mga retaso ng galit at sakit. Pero kapag pinalakas mo ang loob mo at pinagsikapan, ang maliit na hibla na yon ay maaaring maging isang matibay na tela na kayang labanan ang anumang unos. Tandaan po ninyo, ang tunay na ginto ay hindi ang mga alahas na binili ng pera, kundi ang ginto ng inyong puso na nanatiling malinis sa gitna ng kadiliman. At ngayon, nais ko pong mag-iwan ng isang katanungan. Matapos marinig ang lahat ng pinagdaanan ni Tala at ang kanyang desisyon na buksan ang Sinag Foundation para tulungan ang iba. Kung kayo si Tala, kaya niyo rin bang bitawan ang galit at tulungan pa rin ang mga taong nakasakit sa inyo sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti para sa iba? Naway ang kwentong ito ay maging paalala na hindi natin kailangang maging reyna sa mata ng iba para maging karapat-dapat. Kayo po ang master architect ng inyong buhay. Kayo ang may-ari ng inyong kapayapaan. Kung nagustuhan po ninyo ang kwento ni Tala at naramdaman ninyo ang bigat ng kanyang mga sakripisyo, inaanyayahan ko po kayong ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section. I-like at i-share po ninyo ang video na ito upang mas marami pa pong tala ang makarinig ng kwento ng pag-asa. Maraming salamat po muli. Hanggang sa muli nating pagsasama sa susunod na kwento ng pag-ibig at pagbangon. Mag-ingat po kayo at naway ang sinag ay laging sumainyo.